Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa linggong ito, winawakasan natin ang kalendaryo liturhiko ng Simbahang Katolika. Sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Panginoong Hesukristo bilang Hari ng Sanlibutan. Isang pagdiriwang na kung saan hindi nakabase sa isang kaganapan sa nakaraan, kung hindi isang pagdiriwang na kung saan inihahanda natin ang ating sarili sa magaganap sa hinaharap. Kung saan ang Panginoon, katulad mismo ng sabi sa Ebanghelyo, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na babalik si Jesus, taglay ang kanyang dakilang kaluwalhatian, taglay ang kanyang kapangyarihan upang husgahan ang mga namatay at nabubuhay na tao. Kung papanong sinabi niya sa Ebanghelyo na sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing, ganun din ang mangyayari sa wakas ng panahon sa kanyang pagbabalik. Paghihiwa-hiwalayin ng Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan, ang mga taong namumuhay sa kabutihan, ang mga taong namumuhay sa kasamaan. Yaong namuhay ng mabuti, gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Subalit yaong namuhay sa kasamaan ay pagkakalooban ng walang hanggang kaparusahan. Kaya naman kung ito ay tiyak na magaganap sa hinaharap, anong dapat nating gawin ngayon pa lamang? Mga kapatid, mismo ang Ebanghelyo ay nagbigay na sa atin ng patotoo na ngayon pa lamang gawin natin ang nararapat, lalong-lalo na sa ating kapwa na mga may pinagdaraan ng kahirapan sa buhay. Binigay ni Jesus kung sino-sino ang mga kapwa nating ito. Gawin natin upang matiyak na pagdating ng kanyang maringal na kaharian, tayo ay hindi gawaran ng kaparusahan kung hindi magantimpalaan. At habang pinaniniwalaan natin na si Kristo pala ay darating, taglay ang kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan bilang hari, ngayon pa rin, pagsupikapan na natin na tunay tayong pagharian upang tuluyan tayong makasapi at makasalo sa kanyang kaharian. Ano nga ba ang ibig sabihin na pagharian tayo? Marahil ilang beses na nating narinig sa mga paring nagbigay ng paalaala sa atin na una, kung nais nating pagharian tayo ng Diyos, dapat si Jesus ay naghahari sa ating isipan. Si Jesus ay naghahari sa ating puso. At si Jesus naghahari sa ating buhay. Paano natin maipamamalas ang paghahari na iyan ni Kristo sa isip, sa puso at sa buhay? Ito ang tatlo kong nais ibahagi sa inyo upang maipamalas natin ang paghahari ni Kristo. Una, nais natin na maghari si Kristo sa ating isipan, buhay at puso. Sikapin natin na siya ay bigyan
ng tamang pagbati. Anong ibig sabihin? Kung naniniwala tayo bilang mga Kristiyanong Katoliko na ninais ni Kristo manatili sa atin sa peraso ng tinapay na tinatawag nating Eukaristiya, sikapin natin na yamang ang kanyang pananatili ay nasa ating piling. Batiin natin siya, lalong-lalo na kapag tayo'y napapadaan sa bahay dalanginan. Lalong-lalo na kapag tayo ay papasok pa lamang ng simbahan. Tunay na binabati natin ang mga kapwa natin maninimba. Tunay na binabati natin ang lingkod na bumabati rin sa atin ng simbahan. Subalit kung may una tayong babatiin, iyon ay walang iba kung hindi ang Panginoon na nasa Eukaristiya, nasa anyo ng tinapay, na nasa loob ng ating tabernakulo. Tandaan natin, siya ang tunay nating sinasamba at wala ng iba. Minsan nakakaligtaan natin, kaya tayo napupulaan. Ang ating raw sinasamba ay ang mga imahen na meron tayo sa ating simbahan. Lahat ng imahen na iyan sa ating simbahan ay mga larawan lamang. Subalit kung meron tayong sinasamba, inilagay natin sa gitna at tuktok ng ating simbahan, sa tinatawag na tabernakulo, ang bawat peraso ng katawan ni Kristo na lumalabi sa bawat pagdiriwang ng misa, doon natin inilalagay upang sa gayon pagbibigay natin ng pagbati. Naalala ko minsan sa buhay ni Saint John Marie Vianney, ang patron saint ng mga pare, na habang siya ay gumagawa ng kanyang araw-araw na dasal sa kanyang parokya, araw-araw rin merong nakakatawag sa kanya ng pansin na naiistorbo ang kanyang panalangin. Ang tunog na ito ay tunog ng mga nagbangbangha ang lata. Minsan, hindi na mapalagay si Saint John Marie Vianney at nais niyang malaman, ano ba itong tunog ng mga lata na nagbabangkaan kapag siya'y nagdarasal? Kaya binantayan niya isang araw kung sinong gumagawa ng ingay na ito na nakakaistorbo sa kanya. At yun nga, habang binabantayan niya, pumasok ang isang tao, isang naglalako ng gatas. Dala ang mga lata na panukat ng gatas na kanyang binibenta. Yun ang kumakalembang na tumawag sa kanya ng pansin. Kinausap ito ni Saint John Marie Vianney, tinanong, anong ginagawa mo? Ang sagot ng naglalako ng gatas, Padre, bago ko simulan ang aking paglalako ng gatas araw-araw, binabati ko ang Panginoon sa kanyang tahanan. Mga kapatid, kung tutuusin ang ating parokya, ay nasa mismong daanan. Mapunta ka man ng Magsaysay, mapunta ka man ng Gate 5, mapapadaan tayo. Ano ba naman ang simpleng pagtingin sa tabernakulo at batiin si Kristo? Dahil kung tutuusin, lahat naman tayo ay nangangailangan ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa atin upang sa ganon ating makapiling. Ang maliit na pagbati ay tanda na pinaghaharian tayo ni Kristo sa puso, isipan at buhay. Ikalawa, may papamalas natin ang paghahari ni Kristo sa ating puso, isipan at buhay kung tayo ay nagbibigay sa Kanya ng pugay. Ang pagpupugay ng mga sundalo, mapapansin niyo, ay binibigay ng isang nakababang ranggo sa nakatataas. Kaya nga sila ay
nagsasaludo or they are giving a salute. Ang kasaysayang iyan ay nagmula pa sa tinatawag na medieval ages, kung saan kapag dumadaan rin ang hari, ang kanyang mga nasasaklaw upang magbigay pugay sa kanya ay hindi lamang nagsasaludo, kung hindi ibinababa ang kanilang kanang tuhod at yan ay ibinababa sa lupa. Tanda ng kanilang pagbigay pugay nang sa kanilang nasa harapan ay nakatataas sa kanila. Ang kaugaliang iyan ay nakuha ng mga Kristiyano. Yamang si Kristo ay kinikilala nating hari, ipakita natin ang pagpupugay na iyan sa tinatawag na genuflection, na dapat patuloy nating ginagawa bilang mga mananampalataya. Hindi yung pagpasok sa simbahan, imbis magbigay pugay sa Panginoon na nasa ating harapan, anong una nating hinahanap? Nasaan ang upuan na bakante? Doon ako. Mga kapatid, minumula tayo sa isang katotohanan. Kung pinaghaharian ang ating puso, isipan at buhay, ang simpleng pagbibigay pugay or genuflection ay dapat kaya nating ibigay. Paano nga ba ginagawa iyon? Tingnan mo ang tabernakulo. Iluhod mo ang iyong kanang tuhod, ibaba sa sahig. Iyon ang pagbibigay pugay. Minsan sasabihin ng iba, Father, may sakit ng aking tuhod. Sa tutuusin lang, ng kapanahunan kapag hindi ka magbigay sa hari at makita ka na nakatayo habang siya'y dumadaan, maaari kang parusahan ng paghihirap o di naman kaya ng kamatayan. Bakit? Dahil ang hari binibigay ang lahat ng iyong kailangan. Taniman upang maging sakahan o di naman kaya lugar para ikaw proteksyonan. Ang kailangan lang ng hari ay kilalanin mo siya bilang iyong pinuno sa pamamagitan ng pagpupugay. Kaya naman kung di natin magagawa, ang tinatawag na malalimang pagyuko ng ating katawan, hindi lamang ng ulo, gawin natin. Pero ang panawagan kong iyan ay hindi sana magmula sa mga maninimba. Unang dapat makita iyan ng mga lingkod ng simbahan. Dahil nakakalungkot minsan, kung sino pang lingkod ng simbahan, dadaan dito sa altar, mo'y walang binibigyang pugay na si Jesus ay nasa kanilang harapan. Ang mabuting halimbawa ay nakakahikayat sa mananampalataya na gawin ang tama. Kaya sikapin natin, mga lingkod ng simbahan, ipakita ang tunay na pagpupugay at pagkilala kay Kristo na nasa Eucharistia upang ang mga kapatid natin na mga maninimba mabigyan din pugay ang ating Panginoon na siyang hari ng ating buhay. Ikatlo, may papamalas natin ang paghahari ni Kristo sa ating isipan, buhay at puso. Kung tayo ay nagsisimba o sa pamamagitan ng pagsamba. Bakit kamo? Mapapansin nyo sa mga pelikula, kapag ang tema ay kaharian, ang isang hari ay may palasyo. Sa palasyo ng hari, may tinatawag na lugar kung saan naroon ang korte. Sa Ingles, ang tawag niyan, King's Court. Sa korte ng hari, yamang siya ang nagtataglay ng legislative power, nagtataglay ng executive power, at nagtataglay ng judiciary power. Lahat ng mga tinatawag na proseso sa pamamahala, ang hari ang namamalakad. Kaya naman, kapag nais mong singilin ng utang ang isang tao na hindi nagbabayad, hindi mo siya maaring parusahan. Dahil may kailangan ka sa taong iyan, dumulog ka sa hari at doon mo itaas ang iyong kahilingan. Kung ikaw naman ay nangangailangan ng lupa
upang sakahan at mabuhay. Hindi ka bastang mga agaw ng lupa, kailangan mong magpaalam sa hari. Bakit ko binabalikan ito? Dahil kung tutuusin mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay may kailangan sa Diyos. Katulad ng kapag tayo ay sakitin, nangangailangan tayo ng magandang kalusugan. Kapag tayo ay may problema sa pamilya, asawa o mga anak, dumudulog rin tayo sa Diyos at humihiling sa Kanya. Kapag tayo ay may problema sa hanap buhay o pinansyal, kanino tayo dumudulog? Sa Diyos. Kaya iyamang tayo ay may mga kailangan at pagkukulang sa buhay. Walang lubos na maaari nating gawin kundi dumulog sa Kanya. At magagawa natin iyan sa ating tinatawag na pagsamba. Ito ang dahilan kung bakit sa araw na linggo, tayo dapat ay nagkakatipon upang ipamalas na tayo ay nangangailangan sa Panginoon. At hindi lamang tayo dapat dumudulog sa Kanya dahil may kailangan. Alalahanin natin, di pa man natin hinihingi, ginagawad na sa atin ng Panginoon. Kaya ang pagsamba rin ay hindi lamang dahil may kailangan. Tayo rin ay nagpupuri at nagpapasalamat sa maraming biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya sikapin natin na bawat linggo, huwag makalimot, dumulog kay Kristo, sambahin siya. Mga kapatid, magandang pagnilayan at balikan. Ngayon, magtatapos ang kalendaryo liturhiko. Sa taong ito, lahat ba ng linggo na ipakita at naipamalas natin ang ating pagsamba? O may mga linggo pa rin na tayo ay pumapalya? Kung may pumapalya man, magbubukas ang panibagong kalendaryo liturhiko sa susunod na linggo. Unang linggo ng Adbyento. Pagsumikapan natin na sa pagbubukas ng taong ito, huwag makalimot magsamba. Dahil ang pagsasamba ng linggo-linggo ay pagpapamalas na si Kristo ay naghahari sa ating puso, isipan at buhay. Ito ang aking tatlong payo sa inyo. Tunay nga na naghahari si Kristo at kaya nating ipamalas. Una, sa ating pagbati. Ikalawa, sa ating pagpugay. At ikatlo, sa ating pagsamba. Tatlong salita na gusto kong dalhin nyo pag-uwi. Pagbati, pagpugay, pagsamba. Kapag ito ay nagagawa natin araw-araw, masasabi mo sa iyong sarili na si Kristo ay naghahari sa aking isipan, puso at buhay. At ang sino mang pinaghaharian na ng Panginoon, ngayon pa lamang, hindi natatakot sa kanyang pagbabalik, hindi natatakot sa kanyang paghuhusga. Dahil kung kinikilala mo siyang hari, gagawin mo ang kanyang nais. At ang nais niya ay maging matulungin tayo sa ating kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.